Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Sa katahimikan ng walang hanggang kalangitan, may mga bilang na hindi lamang sukatan ng oras, kundi mga tanda ng layunin, babala at hatol. Hindi sila basta numero. Sila ay mga marka ng banal na kaayusan, mga lihim na inilagay sa pahina ng kasulatan upang makita ng may mata at marinig ng may pusong handang umunawa. May bigat ang katahimikan at sa katahimikang iyon, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng bilang. 1, 3, 7, 12, 40, 144,000. Hindi sila nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga bakas ng kanyang plano. Sa mga pahina ng Biblia, ang mga bilang ay hindi dekorasyon. Sila ay istruktura ng paghahayag. Sila ay ritmo ng langit. Ang 7 araw ng paglikha ay hindi lamang kwento ng simula. Ito ay pagpapahayag ng ganap na kaayusan. Ang 40 araw ng pagsubok ay hindi lamang panahon. Ito ay tanda ng pagdalisay. At ang mga bilang na ito bumabalik, paulit-ulit, hanggang sa huling araw. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Nagbigay ang Diyos sa kanyang salita ng ebidensya na parurusahan niya ang mga lumalabag sa kanyang batas. Ang mga bilang ay bahagi ng ebidensyang ito. Hindi sila basta simbolo, sila ay patunay ng katiyakan. Sa bawat ulit ng isang banal na bilang may paalala, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pamamaraan ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngunit ang mundo ay naging abala, nakatingin sa mga numero ng pera, nakakulong sa bilang ng araw, nalulunod sa dami ng impormasyon at nakalimutan ng mga bilang na may dalang walang hanggang kahulugan. Ellen White ay nagbabala sa mga piling mensahe. Nabubuhay tayo sa panahon ng kawakasan. Hindi ito simpleng pahayag. Ito ay isang tanda, isang huling bilang sa orasan ng kasaysayan. May wakas ang lahat ng bilang ng lupa. Ngunit ang mga bilang ng langit ay tumuturo sa walang hanggan. Sa bawat bilang na ipinahayag sa Biblia, may tinig na bumubulong, maghanda ka. Ang tanong ay hindi kung nauunawaan mo ang mga bilang. Ang tanong ay, naririnig mo ba ang tinig sa likod ng mga ito? Sa mga unang pahina ng kasulatan, isang bilang ang tumayo bilang pundasyon ng lahat ng kaayusan, ang bilang na isa. Hindi ito simpleng panimulang numero. Ito ay pahayag ng pagkaisa ng Diyos. Ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa simula, walang hati, walang kaguluhan, walang kalabuan. May iisang tinig, iisang kapangyarihan, iisang layunin. At sinabi ng Diyos, isang tinig, isang utos, at ang kawalan ay naging anyo. Ellen White ay sumulat sa Patriarchs and Prophets. God is the author of all true science. Ang pagkaisa ng Diyos, ang ugat ng lahat ng kaayusan, pisikal, moral at espiritual. Ngunit ang bilang na isa ay hindi na natiling walang hamon. Sa pagpasok ng kasalanan, ang pagkakaisa ay nabasag, ang mundo ay nahati, ang puso ng tao ay nagkaroon ng dalawang tinig, at ang malinaw na direksyon ay napalitan ng kalituhan. Mula sa isa, naging dalawa, liwanag at dilim, katotohanan at kasinungalingan, pagsunod at paghihimagsik. At sa paghahating iyon, nagsimula ang dakilang tunggalian. Ellen White ay naghayag sa ang dakilang kontrobersya. Mula pa sa simula, pinag-aralan ng plano ni Satanas na limutin ng mga tao ang Diyos. Ang pagkakalimot sa isa, ito ang simula ng lahat ng pagkawasak. Kapag ang tao ay lumayo sa pagkaisa ng Diyos, nawawala ang sentro, nawawala ang direksyon, nawawala ang layunin, ngunit ang langit ay hindi nagbago. Ang bilang na isa ay nananatiling paanyaya. Isang panawagan pabalik. Sa gitna ng maraming tinig ng mundo, may isang tinig na patuloy na tumatawag. Tahimik, ngunit tiyak. Bumalik ka,
Ellen White ay nagsulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Habang lumalapit ka kay Jesus, lalo kang magmumukhang may kamalian sa iyong sariling paningin. Sa paglapit sa isa, nagiging malinaw ang lahat ng iba. Ang kasalanan ay nalalantad, ang puso ay sinusuri, ang kaluluwa ay hinahamon. Ngunit sa loob ng pagsusuring iyon, may biyaya, sapagkat ang layunin ng Diyos ay hindi hatiin ang tao, kundi ibalik siya sa pagkaisa. Isang Diyos, isang katotohanan, isang daan, at sa huling sandali ng nakasaysayan, muling lilitaw ang tanong na kasing simple ng bilang na ito. Kanino ka makikinig? May isang bilang na patuloy na lumilitaw sa mga sandali ng banal na pagpapatibay. 3. Hindi ito basta bilang ng pag-uulit. Ito ay selyo ng katiyakan. Sa bawat pagkakataon na ang langit ay nagsasalita ng may ganap na autoridad, ang 3 ay naroroon, tahimik ngunit matatag. 3 ulit na panawagan, 3 ulit na babala, 3 ulit na pagpapatunay. Sa hardin, si Pedro ay tinanong ng 3 beses, hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi upang itatak ang pagbabalik. Sa ilang, si Kristo ay tinukso ng 3 beses, hindi dahil sa kahinaan, kundi upang ihayag ang ganap na tagumpay. Ang bilang na 3 ay hindi basta pag-uulit. Ito ay pagkumpleto ng patotoo. Ellen White ay sumulat sa The Desire of Ages. Christ was a conqueror in the wilderness of temptation. 3 tukso, isang tagumpay, isang ganap na sagot sa bawat hamon ng kaaway. Ngunit ang 3 ay hindi lamang tanda ng pagsubok. Ito rin ay tanda ng banal na presensya. Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi 3 Diyos, kundi iisang layunin, iisang kalooban, iisang gawain. Sa kanilang pagkakaisa, ang plano ng kaligtasan ay naisakatuparan. Sa kanilang pagkakaisa, ang sangkatauhan ay binigyan ng pag-asa. Ngunit sa lupa, ang bilang na 3 ay naging salamin ng pagpili, 3 mensahe ng anghel, 3 babala sa huling panahon, 3 tinig na umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ellen White ay naghayag sa ang dakilang kontrobersya. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. Hindi ito simpleng panawagan. Ito ay unang tinig sa 3 sunod-sunod na babala. Ang ikalawa ay nagsasabi ng pagbagsak. Ang ikatlo ay nagbababala laban sa pagsamba sa Huwad 3. Isang sunod-sunod na hakbang patungo sa paghuhukom. Sa bawat mensahe, ang awa ay unti-unting nagiging hatol. Sa bawat pagtanggi, ang liwanag ay nagiging babala. At sa huli, ang 3 ay nagiging hangganan. Ellen White ay nagsulat sa mga naunang kasulatan. Nakita ko na ang ikatlong anghel na nagpapahayag ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus ay kumakatawan sa mga taong tumatanggap ng mensaheng ito. May mga tatanggap, may mga tatanggi. At ang bilang na 3 ay magtatakda ng pagkakaiba. Hindi ito basta bilang. Ito ay linya, isang linya na hindi maaring baliwalain. Sa sandaling marinig mo ang ikatlong tinig, wala ng gitna. Sa gitna ng mga banal na bilang, may isa na paulit-ulit na inilagay bilang tanda ng ganap na kaayusan. 7. Hindi ito basta bilang ng dami. Ito ay tatak ng pagkakumpleto. Sa paglikha, ang 7 araw ay hindi lamang pagtatapos ng gawain. Ito ay paglalagay ng selyo ng kabanalan sa panahon. Ang ika-7 araw ay hindi idinagdag bilang dagdag. Ito ay itinakda bilang sentro ng alaala, isang banal na paghinto, isang paalala na ang lahat ay nagmula sa Diyos. Ellen White ay sumulat sa mga patriarka at propeta. Ang Sabat ay pinabanal noong paglikha. Hindi ito tradisyon ng tao. Ito ay tanda ng autoridad ng may lalang. 7 araw, 7 ilaw sa santuwaryo, 7 trompeta, 7 salot. Sa bawat paglitaw ng bilang na ito may mensahe ng ganap na pagkilos ng langit. Walang kulang, walang sobra. Kapag ang Diyos ay kumikilos sa 7, ang kanyang gawain ay buo. Ngunit sa huling yugto ng kasaysayan, ang 7 ay nagiging mas mabigat. Hindi na ito lamang tanda ng paglikha. Ito ay tanda ng paghuhukom. 7 huling salot, hindi upang magturo, kundi upang magtapos. Ellen White
ay naghayag sa ang dakilang kontrobersiya. Ang mga salot na ito ay hindi pangkalahatan kung hindi ay tuluyang malipol ang mga naninirahan sa mundo. Ang awa ay naroroon pa, ngunit ito ay halos tapos na. Sa bawat salot, ang pintuan ng biyaya ay unti-unting nagsasara. Ang pagkakataon ay kumikipot. Ang oras ay halos ubos na at ang mundo hindi pa rin nakikinig, abala sa sarili nitong mga bilang. Ngunit ang pito ng langit ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ito ay ritmo ng pagtatapos. Isang huling serye ng mga kilos na hindi na mapipigilan. Ellen White ay sumulat sa mga naunang sulatin. Nakita ko na ang oras para kay Jesus na mapunta sa kabanal-banalang lugar ay malapit nang matapos. Kapag natapos ang gawain sa santuwaryo, ang pito ay ganap na lilitaw sa lupa. At kapag ang ikapitong yugto ay dumating, wala nang susunod, wala nang dagdag, wala nang paghihintay. Pito, ang bilang ng ganap na pagtatapos, ang bilang na nagsasabi, tapos na. May isang bilang na madalas lumilitaw sa mga sandali ng pagsubok, pag-aantay at paghahanda. 40. Hindi ito basta haba ng panahon. Ito ay yugto ng pagsusuri. Isang tahimik na proseso kung saan ang tao ay hinuhubog. Hindi sa harap ng marami, kundi sa lihim na pakikibaka ng kaluluwa. 40 araw ng ulan sa panahon ni Noe. 40 taon ng paglalakbay ng Israel sa ilang. 40 araw ng pag-aayuno ni Kristo sa ilang. Hindi ito nagkataon. Sa bawat 40 may paglalantad. Ang nasa loob ay lumalabas. Ang tunay ay nahahayag. Ellen White ay sumulat sa mga patriarka at propeta. Ang 40 taon ng paggala ay isang panahon ng matinding disiplina para sa Israel. Hindi ito parusa lamang. Ito ay paghahanda. Ngunit ang paghahandang ito ay hindi madali. Sa ilang, walang ingay ng mundo. Walang aliw ng kasaganaan. Walang distraksyon. Tanging katahimikan at ang sariling puso. At doon sa katahimikan, nagsisimula ang tunay na laban. Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa loob ng 40 araw ay nag-ayuno siya at nanalangin. Hindi lamang gutom ang kanyang naranasan. Ito ay sukdulang paghaharap sa tukso. Sa kahinaan ng laman, ipinakita ang lakas ng pagsunod. 40. Hindi ito tungkol sa haba ng oras. Ito ay tungkol sa lalim ng pagbabago. Sa bawat yugto ng 40, may ang tanong na inilalagay ng langit, mananatili ka ba o susuko ka? Ang Israel ay nag-alinlangan, nagreklamo, paulit-ulit na bumalik sa lumang pag-iisip. At dahil doon, ang 40 ay naging paikot-ikot na paglalakbay. Ngunit si Kristo nanatili, tahimik, matatag, tapat. At sa kanyang tagumpay, ipinakita ang landas na dapat tahakin. Ellen White ay naghayag sa ang dakilang kontrobersya. Walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ang huling yugto ng mundo ay magiging isang uri ng 40. Isang panahon ng pagsubok, isang panahon ng paglalantad, hindi sa ilang ng buhangin, kundi sa ilang ng espiritu. At sa panahong iyon, walang makakatakas sa tanong, handa ka na ba? 40. Ang bilang ng paghahanda bago ang pangako. Ngunit hindi lahat ay nakakarating sa wakas ng paglalakbay. May isang bilang na tahimik, ngunit matibay na inilagay sa estruktura ng bayan ng Diyos. 12. Hindi ito basta bilang ng grupo. Ito ay balangkas ng pamamahala ng langit sa lupa. 12 anak ni Israel. 12 tribo. 12 alagad. Hindi ito simpleng pag-aayos ng mga tao. Ito ay kaayusang itinatag ng Diyos mismo. Ellen White ay sumulat sa mga gawa ng mga apostol. Sa pagtawag sa kanyang mga alagad, sinimulan ni Kristo ang organisasyon ng simbahan. Ang 12 ay hindi lamang bilang ng mga pinili. Ito ay tanda ng banal na organisasyon. Sa bawat yugto ng kasaysayan, ang Diyos ay hindi gumagalaw sa kaguluhan. Siya ay gumagalaw sa kaayusan. At ang 12 ang naging simbolo ng istrukturang iyon. Isang bayan, isang layunin, isang misyon. Ngunit sa likod ng bilang na ito, may isang katotohanang hindi nakikita agad. Hindi lahat ng nasa loob ng 12 ay tapat. May isang Judas
Sa gitna ng kaayusan, may lihim na paghihimagsik. Sa gitna ng liwanag, may anino. Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Si Judas ay may parehong mga pribilehiyo gaya ng ibang mga disipulo. Walang kakulangan sa liwanag, walang kakulangan sa pagkakataon, ngunit may kakulangan sa puso. Ang bilang na 12 ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ito ay paanyaya sa katapatan. Sa huling yugto ng kasaysayan, ang 12 ay muling lilitaw, hindi bilang literal na tribo, kundi bilang simbolo ng bayan na organisado sa ilalim ng Diyos. Isang iglesyang tinawag upang tumayo, isang bayan na may malinaw na mensahe. Ngunit muli, sa loob ng istrukturang ito, ang puso ang sinusukat, hindi ang bilang, hindi ang posisyon, kundi ang katapatan. Ellen White ay naghayag sa mga patotoo para sa simbahan. Ang simbahan ay maaaring magmukhang malapit ng bumagsak, ngunit hindi ito nahuhulog. Ang kaayusan ng Diyos ay mananatili, ngunit ang mga nasa loob nito ay susubukin. 12, isang bilang ng organisasyon, ngunit higit pa rito, isang pagsusuri ng puso sa loob ng kaayusan. Sa huli, hindi sapat na ikaw ay kabilang. Ang tanong ay, ikaw ba ay tapat? May isang bilang na hindi lamang paulit-ulit, kundi dahan-dahang lumalawak sa kahulugan habang papalapit ang wakas. 144,144,000. Hindi ito basta dami ng tao. Ito ay tanda ng pagkakakilanlan. Isang natatanging grupo na binanggit sa huling aklat ng Biblia, hindi upang magbigay ng numero lamang, kundi upang ipakita ang uri ng karakter na mananatili hanggang sa wakas. Sila ay hindi basta tinawag, sila ay tinatakan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tanging ang mga tumatanggap ng tatak ng buhay na Diyos ang poprotektahan sa panahon ng kabagabagan. Ang bilang na ito ay kaugnay ng tatak, isang tanda ng pagmamay-ari, isang patunay na ang kaluluwa ay ganap na nakahanay sa langit, ngunit ang tatak na ito ay hindi nakikita ng mata. Ito ay inilalagay sa isipan, sa desisyon, sa paninindigan. Ellen White ay nagsulat sa mga patotoo para sa simbahan. Ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng isang maruming lalaki o babae. Hindi ito basta pagtanggap ng kaalaman. Ito ay pagbabago ng pagkatao. Sa bawat isa sa 144,000 may malinaw na katangian, katapatan sa kabila ng presyon, kadalisayan sa gitna ng katiwalian, pagsunod sa gitna ng paghihimagsik. Hindi sila perpekto sa kanilang sarili, ngunit sila ay ganap na sumuko sa Diyos. At sa pagsukong iyon, ang kanyang larawan ay naitatak sa kanila. Ellen White ay naghayag sa mga naunang sulatin, taglay nila ang tatak ng Diyos na buhay. Ito ang kanilang pagkakaiba, hindi ang bilang, kundi ang tatak. Sa huling yugto ng kasaysayan, ang mundo ay haharap sa dalawang tanda, ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop, dalawang grupo, dalawang landas, walang gitna. Ang 144,000 ay hindi bilang ng maliligtas. Sila ay representasyon ng mga tatayo ng walang pag-aalinlangan. Sa panahong ang lahat ay gumuguho, sila ay mananatiling matatag. Sa panahong ang katotohanan ay tinatanggihan, sila ay mananatiling tapat. Sa panahong ang mundo ay pumipili ng madali, sila ay pipili ng tama, tahimik, ngunit hindi matitinag. 144,000. Hindi isang simbolo ng dami, kundi isang paalala ng uri ng puso na tatayo sa harap ng Diyos. At sa sandaling dumating ang huling paghahati, ang bilang na ito ay hindi na misteryo. Ito ay magiging realidad. May mga bilang na hindi lamang sumusukat, kundi naghahayag ng oras na itinakda. Mga bilang ng panahon, hindi sila basta agos ng araw. Sila ay mga takdang yugto ng langit. Sa aklat ng Daniel at Pahayag, ang mga bilang ay nagiging orasan ng propesya. 1260 araw, 200-300 hapon at umaga. Isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. Hindi ito mga simpleng numero. Ito ay mga palatandaan na ang kasaysayan ay hindi gumagalaw ng walang direksyon. Ito ay pinamamahalaan, itinakda, sinusundan ang isang plano. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang panahon ay hindi na isang pagsubok simula noong 1844
at hindi na ito muling magiging isang pagsubok. Ang mga propetikong panahon ay may simula, may katuparan, at may hangganan. Ang 2300 araw, isang mahabang linya ng panahon, ay nagturo sa isang sandali na hindi nakita ng marami, hindi bilang ng wakas ng mundo, kundi simula ng huling yugto ng gawain ng langit. Ellen White ay naghayag sa ang dakilang kontrobersya. Ang paksa ng santuwaryo ang susi na nagbukas sa misteryo ng pagkabigo noong 1844. Ang bilang ay naging susi, hindi upang lituhin, kundi upang ihayag. Ngunit ang problema ay hindi sa bilang, kundi sa pagkaunawa. Marami ang tumingin sa oras, kaunti ang tumingin sa kahulugan, at sa pagkakamaling iyon, ang inaasahang wakas ay naging simula ng mas malalim na paghahayag. Ang mga bilang ng propesiya ay hindi ibinigay upang hulaan ang bawat detalye ng hinaharap. Ito ay ibinigay upang ihanda ang puso, upang ituro na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang itinakdang panahon, hindi maaga, hindi huli, eksakto. Ellen White ay nagsulat sa mga naunang sulatin. Nakita ko na ang Diyos ay nasa pagpapahayag ng panahon noong 1843. Walang pagkakamali sa langit, ang pagkukulang ay nasa lupa, at ngayon ang mundo ay muling tumitingin sa oras. Nagtatanong, nagbibilang, naghahanap ng petsa, ngunit ang babala ay nananatili. Ang oras ay hindi na ang pagsubok, ang puso ang sinusukat, ang mga bilang ng may propesiya ay natupad. Ngunit ang kanilang mensahe ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang tanong ay hindi kung kailan darating ang wakas. Ang tanong ay, handa ka ba sa sandaling ito? May isang bilang na tila simple, ngunit paulit-ulit na inilalagay sa mga sandali ng desisyon. 10. Hindi ito basta dami ng kautusan. Ito ay pamantayan. Isang salamin kung saan ang puso ng tao ay nahahayag. 10 utos. Hindi bilang ng paghihigpit, kundi bilang ng pagkakahanay sa kalooban ng Diyos. Sa bawat utos may prinsipyo, sa bawat prinsipyo may buhay. Ellen White ay sumulat sa mga patriarka at propeta. Ang batas ng Diyos ay isang kopya ng kanyang karakter. Ang 10 ay hindi lamang listahan. Ito ay larawan ng Diyos. At sa harap ng larawang ito ang tao ay nasusukat, hindi sa salita, kundi sa pagsunod. Ngunit ang 10 ay hindi tinanggap ng mundo bilang biyaya. Ito ay tinanggihan bilang pasanin. At sa pagtangging iyon, ang puso ay lumayo. Hindi lamang sa kautusan, kundi sa may akda nito. Ellen White ay naghayag sa ang dakilang kontrobersya. Ang batas ng Diyos, ang pamantayan kung saan susubukin ang mga karakter at buhay ng mga tao sa paghuhukom. Sa huling paghuhukom, ang 10 ay muling lilitaw, hindi bilang pananakot, kundi bilang sukatan. Hindi ito mababago. Hindi ito maayos ayon sa kagustuhan ng tao. Ito ay nananatiling matatag. Tahimik, ngunit tiyak. At sa huling yugto ng kasaysayan, ang laban ay iikot sa kautusan. Hindi sa lahat ng utos, kundi sa isa na kumakatawan sa autoridad. Ang ika-4, ang araw ng Sabat. Ellen White ay nagsulat sa mga patotoo para sa simbahan. Ang Sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan. Dito magtatagpo ang dalawang panig, pagsunod o kompromiso, katotohanan o tradisyon. At ang 10 ay magiging sentro ng huling tunggalian, hindi bilang teorya, kundi bilang praktikal na desisyon sa araw-araw, sa tahimik na pagpili. 10, isang pamantayan na hindi nagbabago, isang salamin na hindi nagsisinungaling. Sa harap nito, walang pagtatago, walang palusot. At sa huli, ang bawat kaluluwa ay haharap sa tanong, hindi kung alam mo ang kautusan, kundi kung pinili mong sundin ito. May isang bilang na hindi agad napapansin, ngunit sa mga huling pahina ng kasulatan, ito ay nagiging tanda ng sukdulang paghahati, 6, at sa pag-uulit nito, 666. Hindi ito basta numero, ito ay pagkakakilanlan, isang marka ng sistema na tumututol sa Diyos, hindi sa lantad na paraan, kundi sa anyong kahawig ng kabanalan. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya, ang linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nagpapanggap na Kristiyano at ng mga hindi makadiyos ay halos hindi na mapag-iba ngayon. Sa ganitong kalagayan, ang 6 ay nagiging
mapanganib, sapagkat ito ay halos kahawig ng 7, ngunit kulang, laging kulang. 6 ay bilang ng tao, 6 na araw ng paggawa, 6 bilang pagsusumikap ng laman, ngunit walang pahinga ng Diyos, walang kabanalan ng 7 araw. Kapag ang 6 ay inangat at ang 7 ay tinanggihan, doon nagsisimula ang tahimik na paghihimagsik, at kapag ito ay naulit 3 beses, ito ay ganap na sistema ng pagsalungat, hindi lamang aksyon, kundi istruktura. Ellen White ay naghayag sa mga patotoo para sa simbahan. Kapag ang mga simbahang protestante ay nakipag-isa sa sekular na kapangyarihan, saka natin malalaman na dumating na ang panahon para sa kahangahangang paggawa ni Satanas. Ang bilang na ito ay hindi lamang simbolo ng kasamaan. Ito ay tanda ng pagsasanib ng relihiyon at kapangyarihan. Isang sistemang gumagamit ng pananampalataya upang kontrolin. Isang sistemang naglalagay ng tao sa lugar ng Diyos. Sa 666, ang sentro ay hindi ang may lalang, kundi ang nilalang. At sa paglipas ng panahon, ang bilang na ito ay hindi mananatiling lihim. Ito ay magiging pagpili, isang marka sa isip, isang marka sa gawa. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Wala pang sino man ang nakatanggap ng marka ng halimaw. Ngunit darating ang sandali kung kailan ang bawat tao ay haharap sa desisyong hindi na maaaring ipagpaliban. Hindi na ito teorya, hindi na ito simbolo, ito ay magiging realidad. 6, isang kakulangan, isang pagtatangkang palitan ang ganap. Ang ganap na pagtanggi sa autoridad ng Diyos. At sa huling sandali, ang bawat kaluluwa ay magdadala ng isang tanda, hindi sa noo lamang, kundi sa piniling landas. May isang bilang na hindi madalas banggitin, ngunit sa mata ng langit, ito ay tanda ng ganap na katarungan. 14. Hindi sa dami nito makikita ang kahulugan, kundi sa kaugnayan nito sa paghuhukom. Sa kasulatan, ang bilang na ito ay lumilitaw sa mga sandali ng sukatan at pagtutuos. Isang tahimik na paalala na ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig. Siya ay makatarungan. At ang kanyang katarungan ay eksakto, walang labis, walang kulang. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang gawa ng bawat tao ay sinusuri sa harap ng Diyos at itinatala kung ito ay tapat o hindi. Ang bawat gawa ay sinusukat, hindi sa mata ng tao, kundi sa liwanag ng langit. At sa pagsusukat na iyon, walang nakakalusot. Ang bawat salita, ang bawat lihim na intensyon, ang bawat desisyon na hindi nakita ng iba, lahat ay nakatala. Ang bilang na ito ay paalala ng ganap na pagsusuri. Isang pagsusuri na hindi naaapektuhan ng damdamin, hindi naaapektuhan ng paliwanag, hindi naaapektuhan ng panlabas na anyo. Ito ay tumitingin sa loob. Ellen White ay nagsulat sa mga patotoo yun para sa simbahan. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom kasama ang bawat lihim na bagay. Sa huling yugto ng kasaysayan, ang mundo ay hindi lamang haharap sa kaguluhan, kundi sa paghahayag. Ang nakatago ay ilalantad, ang tahimik ay maririnig, ang hindi pinansin ay haharapin. At sa sandaling iyon, ang bawat kaluluwa ay tatayo, hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos. Walang tagapamagitan, walang pagtatago, tanging katotohanan. Ang bilang na ito ay hindi ibinigay upang takutin, kundi upang paalalahanan na ang bawat sandali ay may timbang, ang bawat pagpili ay may kahihinatnan, at ang bawat buhay ay patungo sa isang tiyak na pagtatapos. Ellen White ay naghayag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang paghuhukom ay nagaganap na ngayon sa santuwaryo sa itaas. Hindi ito darating pa lamang. Ito ay nagaganap na. Tahimik, hindi napapansin ng marami, ngunit tuloy-tuloy. 14. Isang paalala na ang langit ay nagbibilang at ang oras ng pagsusuri ay hindi magtatagal. May isang bilang na tila hindi madalas binibigyang pansin. Ngunit sa daloy ng propesiya, ito ay tahimik na nagtatakda ng hangganan. 24. Hindi ito basta bilang ng matatanda na nakapalibot sa trono. Ito ay larawan ng patotoo. Isang pagsasanib ng lumang tipan at bagong tipan, 12 mula sa Israel, 12 mula sa Iglesia.
24, isang buo, isang patunay na ang plano ng Diyos ay hindi nagbago. Mula sa simula hanggang wakas, iisa ang layunin. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang Biblia ang sarili nitong tagapagpaliwanag. Sa pagkakaugnay ng mga bilang, ang kasulatan ay nagpapaliwanag sa sarili nito. At ang 24 ay nagiging simbolo ng pagkakaisa ng patotoo. Walang salungatan, walang pagkakahati. Ang lumang liwanag at bagong liwanag ay iisang mensahe. Ngunit sa lupa, ang tao ay naghiwalay. Pinaghiwalay ang dapat na magkaugnay, pinili ang bahagi at iniwan ang kabuuan. Ellen White ay naghayag sa mga piling mensahe. Walang dahilan ang sinuman sa pagtanggap sa posisyon na wala ng katotohanang dapat ibunyag. Ang katotohanan ay hindi putol-putol. Ito ay buo at ang 24 ay paalala na ang Diyos ay kumikilos sa kabuuan. Sa trono ng langit, ang 24 na matatanda ay nakatayo bilang mga saksi. Hindi sila tahimik na tagamasid. Sila ay bahagi ng patotoo. Isang patunay na ang gawain ng Diyos ay nakita, naranasan at pinagtibay. Ellen White ay nagsulat sa mga naunang sulatin. Nakakita ako ng isang trono at doon nakaupo ang Ama at ang Anak. Sa paligid ng trono, may kaayusan, may patotoo, may pagkilala sa autoridad. At ang 24 ay sumasaksi na ang lahat ng yugto ng kasaysayan ay humahantong sa isang sentro, ang trono ng Diyos. Sa huling yugto ng mundo, ang tanong ay hindi kung anong bahagi ng katotohanan ang tatanggapin, kundi kung tatanggapin ba ang kabuuan. 24, isang bilang ng ganap na patotoo, isang paalala na ang katotohanan ay hindi pira-piraso at ang sinumang tatayo sa harap ng trono ay dapat tumanggap ng liwanag sa kabuuan nito. May isang bilang na tila karaniwan, ngunit sa mga salita ng langit, ito ay nagiging tanda ng awa na may hangganan. 3 at kalahati, isang panahon, mga panahon, kalahating panahon, 1262 araw. Hindi ito buong bilang, ito ay naputol, isang paalala na kahit ang kadiliman ay may limitasyon. Sa kasaysayan, ang panahong ito ay nagmarka ng matinding pagsubok. Isang yugto kung saan ang katotohanan ay itinago at ang liwanag ay tila pinahina, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga panahong nabanggit dito, 42 buwan at 1,260 araw ay magkapareho. Ang bilang na ito ay hindi lamang haba ng pagdurusa. Ito ay sukatan ng pahintulot ng Diyos. Pinahintulutan, ngunit may hangganan, 3 at kalahati, hindi 4, hindi ganap, sapagkat ang kasamaan ay hindi kailanman bibigyan ng ganap na kapangyarihan. Sa bawat sandali ng kadiliman, may hangganan na hindi nito maaaring lampasan. Ellen White ay naghayag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang kamay ng Diyos ay nasa kanyang bayan pa rin. Kahit sa gitna ng pinakamadilim na yugto, ang langit ay hindi umatras. Ang liwanag ay nanatili kahit sa maliit na anyo. Tahimik, halos hindi napapansin. Ngunit buhay, ang 3 at kalahati ay paalala na ang paghihirap ay hindi permanente, na ang pagsubok ay may wakas, na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng pagkilos. Sa huling yugto ng kasaysayan, ang prinsipyong ito ay muling lilitaw. May pahintulot ang pagsubok, ngunit ito ay limitado. May oras ang kaguluhan, ngunit ito ay matatapos. Ellen White ay nagsulat sa mga naunang sulatin. Alam ni Satanas na maikli na ang kaniyang panahon at dahil maikli ang kaniyang panahon, ang kaniyang galaw ay magiging matindi, mabilis, walang tigil, ngunit limitado. 3 at kalahati, isang paalala na ang kasamaan ay hindi kailanman magiging ganap at sa sandaling matapos ang itinakdang oras, ang liwanag ay muling lilitaw ng buong lakas. Walang pipigil, walang hahadlang, at ang bilang na naputol ay papalitan ng ganap na tagumpay. Sa dulo ng lahat ng bilang, sa pagtatapos ng lahat ng sukat, may isang katotohanan na nananatili. Ang Diyos ay hindi limitado sa bilang, ngunit ginagamit niya ang bilang upang ihayag ang kanyang kalooban. Mula 1
Hanggang sa huling tanda, ang bawat numero sa kasulatan ay naging bahagi ng isang mas malawak na larawan, isang plano na hindi nabigo, isang mensahe na hindi nagbago, isang paanyaya na hindi tumigil. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang kontrobersya. Sa dakilang huling tunggalian, ang buong mundo ay mapapabilang sa isang panig o sa kabila. Sa puntong ito, wala nang neutral, wala nang pagitan. Ang lahat ng bilang na ating nakita, 1, 3, 7, 10, 40, 144,000, lahat ay humahantong sa iisang sandali. Ang sandali ng pagpili. Hindi na ito tungkol sa pag-unawa, hindi na ito tungkol sa pag-aaral. Ito ay tungkol sa paninindigan. Ellen White ay naghayag sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ngayon ay dapat mong ibigay ang iyong sarili sa Diyos. Hindi bukas, hindi sa ibang panahon. Ngayon, ang mga bilang ay nagbigay ng babala, nagbigay ng direksyon, nagbigay ng patunay. Ngunit hindi sila ang magliligtas. Ang tugon ang magtatakda ng kapalaran. Sa bawat bilang may tinig na tumawag. Sa bawat yugto may liwanag na ibinigay. At ngayon, ang tanong ay bumalik. Mas malinaw, mas mabigat, mas tiyak. Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang kontrobersya. Ang hindi matuwid ay magpakatuwid pa at ang banal ay magpakabanal pa. Ito ang huling paghahati. Hindi na mababago, hindi na mababaligtad. Ang bawat kaluluwa ay mananatili sa pinili nito. Sa dulo ng oras, ang mga bilang ay titigil. Wala nang pagbilang, wala nang oras, wala nang pagkakataon, tanging walang hanggan. At sa walang hanggan, wala nang bilang, kundi presensya. Ang presensya ng Diyos, ito ang huling mensahe ng mga bilang. Hindi sila ibinigay upang takutin, kundi upang ihanda. Hindi upang lituhin, kundi upang gabayan. At ngayon, sa katahimikan ng sandaling ito, ang langit ay naghihintay. Hindi sa iyong kaalaman, kundi sa iyong sagot.